Alerto, mga senior citizens. May breaking news ako para sa inyo ngayong 2025. Narinig nyo na ba, Anggo? Sino ang qualified? Paano mag-apply? Kailan ang release date? At lahat ng sagot nandito sa video na ito. Alam natin, mas tumataas pa ang cost of living ngayong 2025. Presyo ng pagkain, maintenance medicines, utilities, lahat sumasakit sa bulsa. Pero may good news, ang government ay nag-announce ng Special Financial Assistance Programa specifically para sa ating senior citizens. Imagine, up to 60,000 total na tulong na pwedeng maklaim. Pero critical info, may specific eligibility requirements ito. May deadline, may documentation needed, at maraming scammers na gumagamit ng programa na ito para mangloko. Kaya dito sa video, kompletong detalye ang ibibigay ko, sino ang qualified recipients, complete list ng requirements, step-by-step application, official release schedule para 2025. Paano magprotekta laban sa scammers? Lahat i-explain ko ng malinaw at simple para madaling maintindihan. Kung concerned kayo sa inyong mga magulang, lolo't lola, or kapwa seniors, like this video now para mas maraming makaalam. Let's help our senior community. Simulan na natin ang full details. Kumusta po kayo mga kapwa ko senior citizens at sa lahat ng mga anak, apo at kamag-anak na nanonood para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ako po si Your Name at salamat sa inyong panonood ngayong araw na ito. Alam ko marami sa inyo ang excited. Marami rin ang medyo nag-aalangan kung totoo ba talaga ang balitang ito. At yan exactly ang dahilan kung bakit ako gumawa ng video na ito para bigyan kayo ng complete information para hindi kayo malito at para matulungan kayong makakuha ng assistance na ito kung kayo ay qualified. Una sa lahat, gusto kong linawin. Yes, may ongoing programs ang gobyerno para sa senior citizens dito sa Pilipinas. Hindi ito bago. In fact, mayon tayong Senior Citizens Act na nagagaranti ng iba't ibang benefits para sa ating mga seniors. Pero, ang specific na programa na ito na 50,000 plus 10,000 Christmas bonus, kailangan natin i-verify kung saan exactly ito nanggagaling at kung paano ito ma-access ng ating mga qualified senior citizens ngayong 2025. Makinig kayo ng mabuti kasi importante ang information na ito. Ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ay regular na nag-i-issue ng assistance programs para sa vulnerable sectors ng ating lipunan. Kasama dito ang ating mga senior citizens, lalo na yung mga walang regular income, yung mga walang pensyon, at yung mga classified as indigent or mahihirap. Mayroon ding social pension program na monthly assistance na binibigay sa qualified senior citizens na walang SS, GSIS 000 na binanggit natin. Kailangan nating maging careful dito kasi maraming scammers at fake news na kumakalat lalo na sa social media. Ang totoo, may iba't ibang programs ang available pero hindi lahat ay automatic na makakatanggap ng exact na amount na yan. Kaya mahalaga na maintindihan natin ang bawat programa at kung sino ang truly qualified. Una, pag-usapan natin ang Social Pension Program ng DSWD. Ito ay monthly cash assistance na 500 piso per month para sa indigent senior citizens na edad 60 pataas na walang regular source of income or financial assistance. Kapag i-compute natin yan for 1 year, that's 6,000 pesos. Hindi pa iyan umabot sa 50,000 pero ito ay regular at guaranteed assistance kung kayo ay qualified. Ang social pension ay released quarterly, ibig sabihin every 3 months. So makakakuha kayo ng cost 500 per release. Pangalawa, mayon tayong Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS program. Ito ay one-time financial assistance na binibigay sa mga nangangailangan ng tulong para sa medical, burial, educational, or iba pang emergency needs. Ang amount ng AICs ay nag-vary depende sa situation ninyo at sa available budget ng DSWD sa inyong area. Pwedeng umabot ng ilang thousand depende sa kaso. Hindi ito automatically 50,000, pero kung may legitimate na emergency need kayo, pwede kayong mag-apply dito.
May special programs na in-announce ng gobyerno during election years or special occasions. Dito usually pumapasok ang mga mas malalaking amounts. For example, during the pandemic, noong 2020 at 2021, maraming special assistance programs na nai-release para sa senior citizens dahil sa COVID-19 crisis. May social amelioration program, may bayanihan grants, at iba pa. Ang amounts non ay umabot ng 5,000 to 8,000 per qualified individual. So possible na ngayong 2025 may similar programs na ini-announce o plano i-announce ng gobyerno. Ngayon, tungkol naman sa Christmas bonus na 10,000, importante na malaman natin na ang official Christmas bonus na guaranteed by law ay para sa government employees at sa private sector employees na may employer. Presidential decree. Pero para sa senior citizens na walang employer or retired na, ang Christmas bonus ay usually dumadating in the form of special assistance programs na in-announce ng LGU or local government unit ninyo or special programs ng national government. Maraming local government units ang nag-a-announce ng special cash assistance para sa kanilang senior citizen constituents during Christmas season. Ang ay depende sa financial capacity ng bawat LGU. May mga rich na cities tulad ng Makati, Pasig at iba pa na nakapagbibigay ng malaking amounts. May mga smaller municipalities naman na mas maliit ang maibibigay pero may effort pa rin silang tumulong. Kaya ang 10,000 Christmas bonus na yan ay possible kung ang inyong local government ay may enough funds at may programa para dito. Kaya ang bottom line dito mga kapatid ay ganito, hindi automatic na lahat ng senior citizens ay makakatanggap ng exactly 50,000 plus 10,000 piso. Pero may legitimate programs na available na kung i-combine ninyo at kung qualified kayo, pwede kayong makakuha ng substantial amount of assistance. Ang key dito ay malaman kung ano ang available sa inyong area, kung ano ang requirements at paano mag-apply properly. Ngayon, pag-usapan natin kung paano kayo dapat mag-prepare at ano ang dapat ninyong gawin. First and foremost, kailangan ninyong pumunta sa inyong local DSWD office or sa barangay hall ninyo. Doon kayo mag-i-inquire kung ano ang available programs sa inyong locality. Magdala kayo ng valid ID, senior citizen ID ninyo, at kung meron birth certificate or any proof of age, magtanong kayo specifically tungkol sa social pension program kung hindi pa kayo enrolled. Magtanong din tungkol sa AICS kung may specific need kayo na pwedeng i-apply. Para sa social pension program, ang basic requirements ay ganito. Una, kailangan kayong 60 taong gulang or mas matanda. Pangalawa, kailangan kayong indigent senior citizen, meaning wala kayong regular source of income, wala kayong pension from SSS, GSIS, or iba pang retirement program. Pangatlo, kailangan kayong resident ng lugar na yon for at least 6 na buwan. At pangapat, hindi kayo permanently confined sa any institution na may regular support na from government. Ang application process para sa social pension ay relatively simple pero kailangan ng patience. Pupunta kayo sa DSWD or sa designated office sa inyong area. Mag-fill up kayo ng application form. Ipapakita ninyo ang requirements ninyo. Then, maghihintay kayo ng validation process. Ang validation ay kinakailangang ma-verify kung tunay nga kayong indigent at qualified. Pagkatapos ng validation at approval, marirelease na yung pension ninyo quarterly. Para naman sa AICS, iba ang process kasi ito ay case-toast basis. Kailangan ninyong mag-present ng proof of emergency need. Halimbawa, kung medical ang need ninyo, kailangan ng medical certificate, prescription, or hospital bill. Kung burial assistance, kailangan ng death certificate. Kung educational, kailangan ng death certificate. Kung educational, kailangan ng school documents. Maghahain kayo ng documents sa DSWD. Magi-interview kayo at kung approved, makakakuha kayo ng assistance usually within few days or weeks depende sa dami ng applications. Ngayon, very important reminder, mag-ingat sa scammers.
Maraming manloloko ngayon na gumagamit ng pangalan ng DSWD, ng government programs o ng mga politicians para manloko. Hindi kayo hihinga ng pera ng legitimate government programs. Hindi kayo dapat magbayad ng processing fee, registration fee, o anumang bayad para makakuha ng government assistance. Lahat ng government assistance programs ay libre ang application. Kung may nag-text o tumawag sa inyo na humihingi ng bayad kapalit ng assistance, that is a scam. I-report ninyo immediately sa authorities. Iwasan din ninyong magbigay ng personal information sa mga suspicious na tao o websites. Ang legitimate application ay dapat sa official DSWD office or sa inyong barangay hall, hindi sa mga random na tao sa kalye, hindi sa mga text messages, hindi sa mga suspicious na Facebook pages. Protect your personal information. Maraming identity theft at scams na nangyayari ngayon, kaya kailangan tayong maging vigilant. Tungkol naman sa special programs ng local government ninyo, ang best way para malaman ay direktang makipag-ugnayan sa inyong barangay captain or sa local government unit ninyo. Pumunta sa municipal hall or city hall, magtanong sa Office of the Senior Citizens Affairs kung meron man sa inyo. Maraming LGUs ay may dedicated office para sa senior citizens na nag-coordinate ng lahat ng programs at benefits. Doon kayo makakahingi ng complete list ng available assistance at kung paano mag-apply. May mga local government din na nag-a-announce ng programs through their official Facebook pages, official websites, or through announcements sa barangay. Kaya importante na connected kayo sa inyong community. Sumali sa senior citizens organizations sa inyong lugar kung meron. Usually, ang organization leaders ay updated sa mga programs at benefits na available. Mas madali din ang processing kung organized kayo bilang group. Bukod sa cash assistance programs, huwag din ninyong kalimutan ang iba pang benefits na entitled kayo as senior citizens. May 20% ng diskwento kayo sa restaurants, sa medicines, sa medical services, sa transportation at sa iba pang establishments. May PhilHealth coverage kayo. May exemption sa certain taxes. May priority lane kayo sa banks, government offices at iba pang public places. Gamitin ninyo ang senior citizen ID ninyo para ma-enjoy ang mga benefits na ito. Kung wala pa kayong senior citizen ID, kumuha na agad. Pumunta sa Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong city or municipality. Magdala ng valid at proof of age like birth certificate, mag-fill up ng application form. Usually within few days or weeks, makukuha na ninyo ang ID ninyo. Ang ID na ito ay very important kasi ito ang proof ninyo na entitled kayo sa lahat ng senior citizen benefits at discounts. Para sa mga meron namang pension from SSS or GSIS, check din ang inyong accounts. Make sure na updated kayo sa inyong contributions at na nare-receive ninyo ang tamang amount ng pensyon. Kung may problema sa pension ninyo, pumunta sa nearest SSS o GSIS office para mag-inquire at mag-resolve ng issue. Importante na protected ang rights ninyo bilang pensioners. Sa mga may anak o apo na nanonood, tulungan ninyo ang inyong mga senior citizens na mag-apply sa mga programs na ito. Maraming seniors ang nahihirapan mag-process ng documents o pumunta sa government offices dahil sa edad or health conditions. Kayo na ang mag-assist. Samahan ninyo sila sa pag-apply. Tulungan ninyo silang mag-prepare ng requirements. Ito ay isang paraan para ipakita ang respeto at pagmamahal ninyo sa kanila. At sa mga senior citizens na nanonood, huwag kayong mahiya o matakot na mag-apply sa assistance programs. Ito ay karapatan ninyo. Ang government programs ay ginawa specifically para sa inyo, hindi ito charity. Ito ay entitlement ninyo bilang senior citizen ng bansang ito. Kayo ay nag-contribute sa lipunan through decades ng trabaho at serbisyo. Ngayong senior na kayo at nangangailangan ng tulong, karapatan ninyong humingi ng assistance. Tandaan din na hindi lahat ng benefits ay monetary. May iba pang services na available para sa inyo. May free health check-ups sa health centers, socialization para sa senior citizens skills training at livelihood programs, recreational activities. Sumali kayo sa mga programs na ito para hindi lang pera ang makuha ninyo, kundi pati social connections, health benefits, at fulfillment.
Regarding sa timeline ng mga programs, ang social pension ay ongoing program. Pwede kayong mag-apply anytime basta qualified kayo. Ang AI naman ay available throughout the year depending on emergency needs, pero ang special programs, lalo na yung may malalaking amounts, ay usually announced during specific occasions or years. Kaya importante na updated kayo sa announcements ng DSWD at ng local government ninyo. 2025, malamang na maraming politicians at government officials ang mag-a-announce ng special programs para sa constituents nila, including senior citizens. Be watchful, pero be discerning din. Make sure na legitimate ang programs at hindi lang pampolitika. Ang tunay na tulong ay hindi nag-expect ng kapalit na boto or loyalty. Ang government assistance ay right ninyo regardless of political affiliation. In conclusion, mga kaibigan, ang 50,000 plus 10,000 na binanggit sa title ay possible through combination ng different programs, special announcements, at local government initiatives. Hindi ito automatic para sa lahat, pero may legitimate ways para makakuha ng substantial assistance kung kayo ay qualified at marunong mag-navigate ng system. The key to be informed, to be proactive, to prepare requirements, at to apply sa tamang channels. Huwag kayong sumuko kung una kayong na-reject. Magtanong kung bakit at ano ang kulang sa requirements ninyo. Sometimes it's just a matter of completing documents or meeting certain criteria. Persistence pays off. At lagi ninyong tandaan na may mga tao at organizations na willing tumulong sa inyo. Reach out sa social workers, sa barangay officials, sa senior citizens organizations, at sa family members ninyo. Salamat sa inyong panunood hanggang dulo ng video na ito. I hope na naging helpful at informative ang lahat ng information na ibinahagi ko. Kung mayon kayong specific questions or experiences na gusto ninyong i-share, please leave a comment below. Let's help each other by sharing information at experiences. At please share this video sa inyong mga kakilala na senior citizens or sa mga may senior citizens family para mas marami ang makapag-benefit ng information na ito. God bless us all at sana ay makakuha tayo lahat ng assistance na kailangan natin ngayong 2025.